malaman kasi city yung Tagaytay eh. Kaya parang medyo wala akong naiisip na farm doon. Parang bago to ha. Yan, farm ulit yung nadaanan natin. Nasaan yung farm? Parang kakaiba dito. Maasim. Maasim. Ba yun? Yung lasa. Natatandaan ko na. Ayan, hello sa inyo mga halabibs. Nandito tayo ngayon sa Silang Cavite. At para sa video na to, teka lang. Okay, yan. Para sa video na to, o para sa ride na to, ang punta natin ay sa Tagaytay. Malapit lang yun. At ang papasyalan natin sa Tagaytay ay isa siyang farm daw ha. Farm na pasyalan. Hindi ko nga alam na may farm pala dun sa Tagaytay. Kasi pag Tagaytay, ang nakikita ko kadalasan ay yung mga, siyempre yung binuntaal, tapos yung mga restaurant, yung ilang mga tambayan doon or gimikan. Yun lang. Wala akong naiisip na farm doon. Zoo meron akong nakikita, pero farm talaga wala. Kaya ito, yung pupuntahan natin na farm ay hindi ko alam kung farm ba talaga yun. Malaman kasi city yung Tagaytay eh. Kadalasan nga ng mga farm na napupuntahan ko eh, mga parang picture lang na style or yung parang ano siya, yung parang Instagrammable. Ganon lang siya. Yung hinahanap ko lagi yung experience na makakapag gawa ka ng isang activity doon. Sana nga may ganun. Sana talaga, sana. Para maging masaya. Kasi gusto kong matuto. Gusto kong matutunan kahit konti lang kung ano yung ginagawa tungkol sa pagpa-farm. Nakita ko lang kasi magtatanim. Yun lang. Yung mga ginagawa sa likod nun, hindi ko alam. At yun nga sana yung gusto ko na malaman. Parang bago to ha. Hindi ko alam tong daanan na to papunta ng Tagaytay. Ngayon lang ako mapadaan dito. Kadalasan kasi, dediretso lang ako hanggang sa rotonda. Tapos yun, pipili na akong kaliwa kanan o diretso. Ito bago. Lamig ng hangin. Nakakamiss tong ganito sa Tagaytay. Kasi nung mga nakaraang punta ko dito sa Tagaytay, puro yung mainit lang. Halos walang lamig. Ngayon, hindi naman ganun kalamig talaga. Pero may lamig pa rin yung hangin. Tapos, eto, umiisip siya. Society of the Divine World. Dito yung SBD Farm. Yan, farm ulit yung nadaanan natin. Pero kasi iba yung sa SBD Farm eh. At yung pupuntahan natin ay iba siya. At sana nga ay makapag-offer siya ng kakaibang experience na pwedeng ma-enjoy ng mga taong papasyal doon. At syempre na sana ay ma-enjoy ko din. Dito yung labas niya. Banda dito sa may Starbucks. Grabe tong usok ng jeep na to. Kala mo may hamog eh. Yan, ito, mas malamig dito ngayon. Ang sarap sa pakiramdam. Sana lang talaga, no? Sulit ito. Kasi gustong gusto ko talaga maka-experience ng farming, kahit nga konti lang. Kasi pangarap ko na tumira sa probinsya, tapos yun nga, magkaroon ako ng sarili kong lupa na pwede kong pagtaniman para medyo at least konti maging self-sufficient man lang ako. Yun yung pangarap ko. Pangarap lang naman yun. Pero ang sayang isipin, ganun diba? Kapag marunong ka magtanim, hindi ka masyadong umaasa sa mga nabibili sa palengke. Kahit magtaas yung presyo, may tanim ka naman. Yun, hindi ka magiging apektado. Saan na ba yun? Dito. Okay, dito sa kaliwa. Ayun nga, malapit nga sa Picnic Grove. Dito tayo. Saan pwede pumarada dito? Eto ba yun? Hello po. Sa ano po? Siglo Kalikasan? Siglo Kalikasan. Opo. Gusto ko natin sa baba. Balik kayo dito sa lab.
Saan po ako dadaan? Pa? Saan po daanan? Dito po. Sa kanan, dito po. Sige po. Thank you po. Nasaan yung farm? Parang kakaiba dito. Wala ako nakikitang farm. Sige po. Dito. Oh, may pasyong green. Gustong gusto ko yung kulay niya, parang avocado. Pagdating ko dito, nagtaka agad ako. Kasi hindi farm itong unang bumungad sa akin. Pero maya-maya lang, pagdating sa likod nitong complex, doon ko na nakita ang totoong pakay ko. Hello po. Ito ang Siglo Kalikasan Farm. Isang farm na matatagpuan sa loob ng View Park Hotel, dito sa Tagaytay City. Marami na akong napuntahan na farm. Pero iba agad ang naging impression ko dito. Kaya samahan niyo akong alamin kung ano ba ang ma-experience sa farm na to. Isa sa mga unang napansin ko dito ay yung dami ng mga halaman na unang beses ko lang nakita. Ito, sabi po nila dito sa halaman to, ito ay pagkain lang ng baboy sa ibang sa probinsya po. Ng baboy? Yes po, pinapakain po nila sa baboy. Pero ito po ay napakataas ng iron content. Alin po dyan? Ito pong Dahon? yes, yung dahon po, pati po yung bulaklak. Pag wala po kayong lettuce or bechay, pwede nyo po siyang i-substitute bilang pang salad. Alin yung dahon? Yes po. Tapos po yung bulaklak ng sir, antioxidant, pwede nyo rin po siyang sama sa garnish. Wala pong tapon sa halaman na ito. Tapos po, bukod po dyan, ito po ay araw-araw din po namin ginagamit sa aming restaurant. Sinasama po namin sa aming bulalo at sa pachiko. Pati bulaklak. Yes po. Ito pong bulaklak, hindi po namin sinasama sa pagluluto, pero pinanggagarnish. Garnish lang. Yes po. Wala ho siyang lasa. Wala po lasa. Itong dahon? Yes po, wala rin po lasa sir. Tikman ko lang. Medyo madulas lang po, yung parang spinach. Wala po yan. Pero wala po siyang lasa. Crunchy lang po. Madulas nga. Yes. Pero hindi naman siya parang saluyot. Yung parang Opo, yung sa laway. saluy kasi parang Parang laway. laway na po yung natitikman natin pag inuya. Tulad parang okra din po. Ganun. Kaya ayoko nun eh. Hindi mo lang kung may laway yung kinakain mo. Ito, ano po ito? Oxalis. Alin po yung bulaklak o yung Yung halaman mismo. Kasama na yung bulaklak. Isa lang po ba to? Oo nga no. Parang di ko makita yung... Isa lang, pero nakahiwala yung bulaklak eh. Pag bumulaklak kasi siya, nagkakaroon siya ng sariling sanga sa ilalim. Hmm. Ayan, meron siyang sariling tangkay simula sa ilalim. Hindi siya magkasama ng dahon. Pero isang ugat lang ho yun. Isang ugat lang yan. Try. Ito? Huwag kayo matakot, hindi kami nag-i-spray ng chemical dito sa farm. Pati yung tangkay at saka yung bulaklak. Maasim. Maasim. Pero masarap. Masarap siya. Asin na lang kulang. Kung familiar ka sa Wendy's, Malunggay, tama ba? ano to, sabi ng iba fire tree, pero hindi fire tree to, Caballero. Iba ho to sa malunggay? Iba to sa malunggay. Itong si Caballero, edible din ng bulaklak. Makikita mo lang to minsan sa gilid ng kalsada, nakatanim-tanim kasi ginagawa nilang halaman. Pero hindi po talaga to, hindi po to kinakain. Yung dahon hindi kinakain. Hindi, naisip ko tinola eh. At habang umiikot kami, bawat hinto namin ay may bago akong natututunan. Kaya mo lang siyang abutin. Pero hindi lang mga bagong halaman ang nakikita ko dito. May ilan ding mga halaman na matagal ko nang hindi nakikita, na biglang naalala ko yung panahon na bata pa ako at taglalaro sa kalsada. Ito hindi ko na siguro kailangan ipakilala sa inyo. Ang dami yan sa Cavite.
Aratilis? Tama ba? Bilis. Aratilis. Wala na ako nakikita ho niyan. Wala na. Ito kasi nung bata ako, paborito kong akyatin eh. Lalo pagkaganto maraming hinog. Wala nang bunga na yung aratilis. Ganyan. Ito. Pwede matakainin na. Pwede. Sino bata kami, hindi man namin ito hinuhugasan. Oo. Ako nga, pagkakapitas ko, subo lang eh. Ba yun? Yung lasa. Natatandaan ko na. Lasang-lasa nung dati. Ito po, bulak. Tawag namin dyan ay parachute. Yan. Lumilipad siyang ganyan. Parang yung ano, dati sa amin, wish tawag namin dyan eh. Pag may nakita kami niyan, yan, magwi-wish kami. Ito kasi pagka mahangin, yung nasa ilalim niya na yan, kung napansin pag nalipad yan, yung sa ilalim niya, yun yung buto niya. Ito. Ito. Yun, yung nasa yung kulay brown na yun na maliit. Ah, Yun yung sa ilalim na yun. Yun yung buto niya. Pag pumatak yan sa lupa, yun yung tutubo. ito yung bulaklak ho. Yun yung bulaklak. Tapos ano yung pag white na siya? Habang tumatagal ang tour, napapansin ko, mas nagiging komportable ako. Kaya pati yung mga biglaang tanong na pumapasok sa isip ko, ay tinatanong ko na agad. Ano po ito? Cosmos. Kasi ito naman yung fern. Ito kinakain ho ito? Yung ganito lang ho. Ano yung paminta? Ito. Pero ano po yun? Hindi ko alam kung ano yung may kakao talaga dito sa atin. May bunga ho. Ito? Ba't iba ho itsura? Wasp din ho yan pag labas. Kaya ano po yung pinagkaiba ng dragon fruit na dilaw tsaka yung pink? At habang mas marami akong nadidiskubre, mas dumadami ang mga bagay na hindi ko inaasahang makikita ko dito. Ano yung ba't minsan yung talong merong uod? Pinayak. Hindi yan nangangagat. Ano? Ayan ang dami. Yan yung putakte. Yan yung kumakagat sa prutas habang siya ay nakakapit sa puno. Ayun yun, bali hindi siya yung uod talaga na pumasok sa Hindi. Dahil siya sa putakte na parang naglagay ng binhi. Yun, naglagay ng binhi doon sa ano. Tuturukin niya yan. Kasi minsan pag sa grocery ako nabili, yung talong magkakadikit, so nakatago yung, alam niyo yung butas doon, ang dadaya sila eh. Kaya nangiinis ako sa grocery. Maiiwasan na atakihin ng mga putakte yung mga prutas mo kung meron kang ibang tanim na halaman sa paligid mo. Katulad nito o kaya ibang aromatic na halaman na ayaw naman nila kaya lumalayo sila. Pwede rin gamitin yung ibang halaman, pang-protection sa ibang halaman. Katulad ng tanlad. Tapos eto, sir, pwede mo itong tikman, maliit lang. Basta isang maliit na pirasong dahon. Kuha ko maliit. Maliit lang. Ito, pwede ho to? Ganyan. Ano po ito? Tikman mo muna. Baka mamaya sabihin nyo, Hindi. panlason sa dagayan, pagkatapos kung kayo. Wala pang naging kwento sa tumikim niyan. Matamis. Yan Stevia? yung stevia natin na halaman. Pwede isa pa. Last na. Wala, napadami. Pwede na to. Kalaban siya ng tuba, di ba? Tuba nga ba yun? Hindi tuba, tubo. Tuba, alak yun. Ano po yung pinanggagamot dyan? Yung mismo dahon. Ito yung dahon. Kinakain yan. Pwedeng isalad, pwedeng i-boil. Masarap siyang panglagay sa sinigang kasi may pampaasim ka na, may gulay ka pa, diretso. May pakala yung asim niya. Ito yung insulin plant. Yung nandoon, yung sa baba, yung bulaklak. Insulin plant. Wala siyang bite. Mas smooth. Pero hindi siya ganun kaasim katulad kaasim. yun. Ito kasi talaga yung ginagamit panluto ko pagka nagluluto ako. Hindi ko alam na ang dami palang bulaklak na nakakain. Ang alam ko lang kasi dati, yung bata ko, yung santan, tatanggalin yun. Oo, hindi ko naturo sa'yo nandoon. Bubunutin mo ganun, sipsipin mo yun kasi Matamis. Ganun din kami. Pero yun talaga, nakakain talaga yun. Kalabas. Yung balat niyan pwede mong gawing Bunot. Di po ba? hindi kasi makano siya wala naman siyang bunot.
hindi katulad ng nyog. Melon na buko, yan. Ano niya? Suha. Yan, suha din. Ano. Try niyo po i-crush yung dahon. Familiar po kayo sa amoy yan. Kasi nabanggit niyo na po yan kanina. Ganun yun. Hindi ganun yun. Ano to? Nilalagay sa inumin. Alak? Soda. Drinks po. Ano mga soda? Akala ko alak eh. Ba't di ko na ano to? Ay, hindi ko na ano. Mug. Soda? Sorcy. Ay, hindi kasi ako nagdo-root beer. Ayan, root beer yan. Kasi parang, pag iniinom ko yun, parang ako nagsisipilyo. Yan yung root beer plant. Parang gamot eh. Ito yung root beer. Yan yung root beer plant. Yan yung flavor ng root beer. Yun pala, halaman pala yung root beer. Hindi ko alam yun. Sa ibang lugar ang tawag nila sarsaparilla. Ano ba? Sarsaparilla. Sarsaparilla. Parang Sasaparilla naman yun. Sarsaparilla. Hindi lang pala basta iba't ibang halaman ang makikita dito. Habang tumatagal ang tour, unti-unti kong naiintindihan kung paano sila nagagamit sa araw-araw. Pagkatapos naming maglibot, dinala nila ako dito sa kubo. Dito naman nila pinakita ang iba pa nilang tanim, katulad ng adlay. Baka sumakit ng ipin ko nito ah. Di ba tigas? Parang bato. Parang bato. Gumawa sila ng tsaa gamit ng iba't ibang herbs na nanggaling din mismo dito sa farm. Nakakatuwa lang isipin na yung mga halamang nadadaanan namin kanina, pwede palang pagsama-samahin para makagawa ng tsaa. At ito rin yung unang beses ko na makakakita at makakatikim ng kakao. Sinisip-sip lang yung ano. Kasi yung mismong buto niyan, yun yung pinaprocess para maging tsokolate. So yung lahat po ng kinain kong chocolate, pinagsisip-sip na yun. Para siyang ano, Parang santol. mangustin. Mangustin. Kasi manipis yung ano eh, yung laman. Sa labas ng farm ay makikita ang restaurant na ito, kung saan ginagamit din ang ilan sa mga tanim nila sa mga pagkain. Talong pala to. Hindi ko alam. Masarap siya. Kaso lang, minsan, may pasas ako nakakain. Hindi pa naman ako mahilig sa pasas. Pero masarap. Kakaiba yung juice. Pinya at saka turmeric. Pero masarap. Mahilig pa naman ako sa luya. O sa turmeric. Sa dami nang nakain ko sa loob, hindi ko na alam kung nakakain pa to. Eco Cosmos. Parang soft drinks yun. Yung Sarsi, Pop Cola, di ba? May Cosmos ba na soft drinks? Hindi ko na lang po. Pop Cola. Pop Cola. Kinakain po ba ito? Buo po siyang kinakain. Eh, kinakain daw to. Hindi ko matandaan kung kinain ko na to kanina eh. Yun lang. Hindi ko alam kung kinakain tong gitna. Try. Hindi ko alam. Baka mamaya hindi pala kinakain yun. Mukha akong ewan dito. Bago ako pumunta dito, ang iniisip ko lang ay sana masubukan kong magtanim ng halaman para maranasan ko kahit saglit ang buhay ng isang farmer. Pero habang tumatagal ang tour, napapansin ko na iba pala yung nakukuha ko sa pagpunta dito. Hindi lang ako natutong makakilala ng iba't ibang halaman. May mga bagay din akong naalala, may mga bagay akong natikman, at may mga kaalaman akong hindi ko inaasahang matututuhan. Wala man akong social media worthy photo na maipopost pagkagaling dito, pero uuwi naman akong may mga bagong kaalaman.
Mga simpleng bagay na baka balang araw magamit ko rin sa pangarap kong buhay probinsya. So yan na mga halapips, maraming salamat sa pagnood ng video na to at sana ay nagustuhan ninyo. Palike na lang ng video na to kung nagustuhan ninyo at pasubscribe na lang kung hindi pa kayo nakasubscribe. At syempre, mas maganda kung mag-iiwan kayo ng comment. Muli, maraming salamat mga halapips at hanggang sa susunod na ride. Bye-bye!